Okay, situation 1, a 6-meter cantilever beam, 250 millimeters wide by 600 millimeters deep, supports a uniformly distributed dead load, beam weight included, of 5 kilonewton per meter throughout its length and a concentrated live load of 18 kilonewton at the free end. To prevent excessive deflection of the beam, it is pre-tensioned with 12 strands, causing a final pre-stress force of 540 kilonewtons. So first question, determine the resulting stress at the bottom fiber at the free end if the center of gravity of the strands coincide the centroid of the section. So for number 1, we are given a cantilever beam. Okay, so this is 6 meters long. And then, sabi ay merong uniform load that is 5 kilonewtons per meter. And then meron ding concentrated load sa free end na 18 kilonewtons. Okay? So, this is a pre-stressed concrete beam. Now, binigyan tayo ng dead load tsaka live load, pero yung analysis kasi dito is just elastic, no? So, ibig sabihin, we will not apply load factors for this, no? Maliban na lang kung ang analysis natin dito ay USD or ultimate strength design, so that means kailangan natin gumamit ng load factors. So, currently sa board exam, sa lahat ng binibigay naman ni Ma'am Praxi na pre-stressed concrete ay lahat yun elastic analysis. Okay? So malalaman natin yan kung strength design yung pinapagamit kapag nagbigay ng load combination siguro o di kaya ng mga reduction factor, no? Mga ganon. So in our case, wala namang sinabi, wala namang binanggit, no? And also, yung tendons daw ay nalagay sa gitna, no? Kasi sabi niya nasa centroid nung section. So ibig sabihin ko ito yung section natin. That is 250 by 600. Okay, yung tendon natin nasa gitna. Nandyan. No? So, nasa half. So, meaning tiga na to, 300. Okay? So, ano daw yung resulting stress dun sa bottom fiber at the free end, no? So, importante ko nasaan. Ano daw yung stress at the bottom fiber, tapos saan daw? Sa free end na section. Okay? So, well, alam naman natin na kapag ito yung tendons natin, yun kunwari yung tendon, no? Okay, so magpo-produce yan ng pre-stressing force, 540. Okay? So, because for problem number 1, ang tinatanong ay nasa free end, bali, ang i-consider natin na section ngayon, ito, section A, tawagin natin section A. Okay, so pag dinignan mo yung section A, bali, ito yon. Ngayon yun, no? Bali, let's say, dito ko na lang, i-redraw ko na lang, palakihin ko na lang. Ito yung section A. Yan. Ito yung tendon. 250 to. This is 300. And then this is 600. Okay? So pag dinrawing lang natin sa sa side view, yung dulo lang. Yun yung dulo. Bali ito yung tendons, no. So magpo-produce siya ng force na 540. Okay? So bali ito yung section A natin. Yung section A natin, no. So now, sa section A, dahil free end yan, maliban sa stress na to or sa force na to, wala nang ibang flexural stress na ipoproduce. Kasi alam naman natin na kapag cantilever sa free end, wala nang dyan, zero na yung moment dyan. No? Kasi free end na yan no? So kapag dinrawing nga natin yung moment diagram ng cantilever, setting cantilever, no? Whether uniform load man yung nilagay mo dyan, o uniform load, ang moment diagram niyan ay ganito. Ganito, no? As you can see, dun sa free end, zero yung moment. Okay? Kung halimbawa naman ay meron kang force, no, sa free end or kahit saan, ang itsura lang ng moment diagram niyan, ganito.
Okay, sa ganun din, zero din yung moment dito. So, ibig sabihin, walang bending moment at this particular section. So, ano lang yung force na mag-produce sa kanya, or ano lang yung stress na mag-produce ng force? So, ito lang. Okay? Tapos pangalawa, dahil ito ay nag-coincide sa centroid, no? Sa centroid siya. So, ibig sabihin, walang eccentricity. Okay? So, ibig sabihin, yung pre-stressing force na yan, wala rin siyang ipoproduce na bending moment. So, in short, ang magiging itsura nitong stress natin dito will just be an axial stress. Okay? So, therefore, ang magiging stress natin, so let's say sabi yan, sa bottom fiber, di ba? Bottom fiber, so dito. No, so, magiging stress dyan is simply P over A. Okay? Wala nang iba. Tapos gawin natin positive yung tension, tapos negative yung compression. So yung pre-stressing force will produce a compressive stress. Alright? So yan na yun. So therefore, we will have negative 540, gawin natin Newton, over area. So area is just 300, rather 600 by 250. Okay, and that will give us the stress at the bottom already. So that is 3.6 megapascals. Okay, and the negative sign indicates that this is compression. Now, although wala naman sinabi dito, so 3.6 yung sagot natin. Okay, so that is for number 1. For number 2, determine the resulting stress at the top fiber. Saan daw? Top fiber naman. At the fixed end. So sa fixed end naman, so dito. Dito naman, no? If the center of gravity of the strands is at 100 millimeters above the neutral axis of the beam. So nilipat na natin to dito, no? So i-drawing ulit natin yon. So ito ulit yung beam natin. Siguro copyhin ko na lang to. Ay, wag. Sige, copyhin natin. Ayan. Okay, and then meron tayo dito ang 4. So this is 5 tsaka 18. So 18 kilonewton, 5 kilonewton per meter. Tapos yung strand nandito banda. Diyan banda sa taas. Okay, ito yung cross-section niya. Diyan banda. Okay? So, ganyan. So, palakihin lang natin. Pero ang ina-analyze natin dito this time is itong section na to. Tawagin natin section B. No? So, drawing ulit natin section B. So, ang section B, ganito ang itsura. Ayan. No? So, nasaan daw yan? 100 millimeters above the neutral axis. So, 100 ito. 300 ito. Tapos, this is 250. And then, overall depth, of course, 600. Okay? So, so ito yung section B. Ayan. Okay? So, ngayon, pag dinignan natin sa side view yung free end, parang lumalabas, ganito yun. Ito yung support. Tapos meron tayo dito beam. Ayan, yun yung beam na. Tapos ito yung tendons natin. Okay? So, ngayon, nandito yung pre-stressing force na 540 kilonewton. So, it's actually above the neutral axis by 100 millimeters. Okay? So, paano natin i-analyze yan? So, well, pwede natin i-convert into a force and a couple or a force and a moment. We have done this in the past na kapag meron tayong eccentrically loaded na force, mag-produce yan ng bending moment in this direction, no? So, pero ito, pwede mong ilipat dito. Okay, kaya mangyayari, pwede rin yan sabihin na equal lang yan sa
Equal lang yan sa nasa gitna yung 540, tapos meron kang bending moment. Now, moment due to pre-stressing force. And yung moment due to pre-stressing force is just P times eccentricity. Okay? And in our case, that is 540 times 0.1. So that gives us 54 kilonewton meter. So this is going to give us 54 kilonewton meter. Okay, tapos ang tinatanong sa atin na stress ay saan daw? Sa top fiber. So dito tayo maghahanap ng stress. Diba? Diyan. Ano tayo yung stress dyan? Okay? So ang tanong ngayon, yan lang din ba yung force or mga forces and moment na nag-act dun sa section B? Now, if you go back, merong mga load. So di ba itong mga load na to will have a reaction here. Okay? So this will have, meron tayong reaction dito. Okay? So yung reaction na yun, tawagin natin na M sa B. Okay? We can calculate that, no? Yung reaction sa B. So we just take summation of moment at B equal to 0. So we will have yung moment reaction sa B ay equal sa yung uniform load muna, 5 times 6 times moment arm 3. Kasi di ba maging ganito to? So 3. Tapos ito, 5 times 6. Okay? And then plus yung 18 times 6. So that will be the moment at B. Okay, and that is 5 times 6 times 3 plus 18 times 6. And that is 198 kilonewton meter. Okay, so yun yung moment reaction dun sa point na yun. Alright? So, ano itsura niya? No? Ano itsura niya? So, well, kung dito tayo sa likod, tama itong assumption natin na counterclockwise siya. So, ibig sabihin, tama lang, di ba? Pag cantilever, familiar naman tayo dito na ano siya, negative bending siya, na pag ganito yung bending ng beam. Kaya ito, yung reaction ay pag ganyan. So, ibig sabihin, yung top yung tension, yung bottom yung compression. Kaya pwede natin siya idagdag dito na pwede mo siya i-drawing sa kabilang side. Ito yun. No, yan yun, yung moment reaction sa MB. Ngayon, pero ang ano ko kasi, ang free body diagram ko kasi I am looking at this fiber na in this side. So, kung babalik ta rin natin, yung side na yan, yung moment reaction natin, ito yun. Okay, na 198. Okay? So, ganyan ang itsura ngayon. No? So, bali, meron tayong um, positive moment. No? Meron tayong positive moment galing sa eccentrically loaded pre-stressing force. No? Kasi kaya natin nilagay yan sa taas para magkaroon ng gantong moment. So, parang ang idea, yung gantong bending, kukontrahin niya, gagantuhin niya para makatulong dun sa deflection. Di ba? Ganun yung idea ng pre-stress eh. So kaya dito meron tayong positive bending galing dun sa pre-stressing force. So, meron tayo nung equivalent axial force and then galing sa mga loads, meron tayo nitong reaction na 198 kilonewton meter or yung moment reaction doon sa fixed end. Okay, so that means we can now define kung ano yung pre-stressing force or rather stress at the top. Okay? So let me start dun sa 540. So compression yan, so negative P over A. Okay? Tapos yung ano rin, yung moment due to pre-stress, ano rin siya sa top compression, kaya negative din. So MP C over I. Okay? And then yung MB naman, as you can see, yung moment galing dun sa mga loads will produce a negative bending. Kaya dito sa ibabaw, tension siya. Kaya ibig sabihin, this should be plus. Moment at B times C over I. So, ganyan. Okay, so lagyan natin ng values is 540 negative times 10 to the cube over area. That is 250 by 600 minus yung moment due to pre-stress. 54, gawin nating Newton millimeter. Tapos yung C natin, basically, ito yung fiber na pinag-uusapan. So, yung C natin, ito.
Yan yung C natin, no? Which is 300 over I. 250 by 600 cube over 12. Okay, and then plus, yung moment naman at B, so 198 million, same lang yung C, over same lang din yung I. Ayan. Okay, and that will answer the question, ano yung stress sa top at the free end. So, kumpitin natin. Okay, and that is 6 positive, no? Positive 6 megapascal. So that means this is under tension. Okay, so our answer for number 2 is letter D. Okay? Next, determine the eccentricity of the pre-stress force at the fixed end such that the resulting stress at the top fiber, so ganun pa rin sa free end pa rin, sa fixed end rather, fixed end pa rin, tapos sa top fiber, ay dapat 0 yung stress na tension, no? So, ngayon kasi, so far, meron pa tayong tensile stress. Ayan, no? Okay, so ibig sabihin itong eccentricity na to, sinasabi niya parang kulang, no, para ma-minimize yung stress do sa top fiber. Bakit kailangan i-minimize 'yon? 'Di ba normally kapag concrete, mahina 'yan sa tension. So that's why nagpe-pre-stress tayo para ma-prevent yung excessive na tensile stress na kagaya nito. Okay, so ito pa rin yung analysis natin. Yun nga lang guys, ang magbabago lang for number 3 ay gagawin natin tong unknown. Ano to? Yan, ano yan? Ano yan? Okay, so magiging E lang to. Okay, so that means for number 3, we're looking for the eccentricity. So ibig sabihin yung may moment from the pre-stress natin will be 540 times E. Okay, unknown. And then the rest, the same. No? The rest will be the same. Yun lang yung mag-iiba ito. Pero the rest, ito pa rin naman yung moment siya. Wala namang kinalaman yan kung nasaan itong pre-stressing force na to. No? Ito rin, is still 540 na over area. So we will just repeat this. So ang gagawin lang natin, yung F sa top, isi-set natin na 0. Tapos negative P over A, negative moment ng pre-stress, C over I, plus yung moment from the loads, C over I. So we will have negative 540,000 over area minus, ito magiging 540 times E, tapos times 1 million natin. Okay? And then, yung C natin is 300 over I. And then plus 198 million over I. Ayan. Okay, and all we need to do is to solve for the eccentricity. Bali, ito pa rin yan lahat. Gagawin lang natin tong 540 times X. Ayan. Tapos equate natin sa 0. Kaya lang yung E natin dito, ina-assume ko na meter yan ha. Ina-assume ko na meter kasi parang lumalabas. Kaya ako nag-multiply ng 1 million kasi ano to, kilonewton meter to. Di ba kilonewton na to? Tapos ito, naka-meter. Kaya pag nag-shift solve tayo, isipin nyo, meter ito. Ang lalabas yan, naka-meter. Okay, and that's 0.26667 meter. Or that is 266.67 millimeters. So that is the required eccentricity para 0 yung stress sa top.
So letter. Okay, and that's how we solve this problem.